Kabanata 2531. Duha ni Victoria. Matapos putulin ni Junko ang ulo ng lalaki gamit ang isang kutsilyo, dalawa na lang ang natira sa mga apprentice ni Smart. Lumingon si Tsurui, at ang ibang tao ay nababalot na ng purple sword glow ni Daniel Sharp. Pagkaraan ng ilang segundo, unti-unting naglaho ang maningning na lilang liwanag, at natural na bumagsak ang kanang kamay ni Daniel Sharp, at may tumulo na dugo sa dulo ng espada. At ang lalaking nakaitim na iyon ay duguan mula sa lahat. Hindi alam ng purple soft sword kung ilang dagwang hiwa ang naputol sa kanyang katawan. Siyempre, galing sa leeg niya ang pinaka-nakamamatay na sugat. Ang lalamunan at trachea ay naputol, ang kanyang ulo ay nakasubsob sa gilid, at siya ay nahulog ng husto sa lupa, hindi na nabuhay muli. Sa wakas, isang tao na lang ang natitira. Ang lalaking iyon ay naubusan ng hindi bababa sa 50 metro. Si Tsurui at ang pangalawang anak na babae ay halos walang komunikasyon, ngunit ginawa nila ang parehong pagpipilian sa sandaling ito. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay, at ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay sumambulat na parang mga missile, dumiretso sa target. Isang quadrilateral na tinek, isang purple soft sword, isang samurai sword. Ang tatlong sandata na ito, na matatawag na magic soldiers, na walang kapantay na bilis at sigla, na para bang puputulan ng espasyo, lahat ay nakapasok sa likuran ng kalaban. Ang lalaking nakatakas sa sobrang bilis ay nagbigay ng mahigpit na tingin, at pagkatapos ay nakita niya ang dulo ng tatlong armas na lumilitaw sa kanyang dibdib. Buong lahat. Nadurog ang kanyang puso, nabutas din ang kanyang baga, at isang subo ng dugo ang tumalsik ng hindi mapigilan. Sa pagiging tamaan ng tatlong armas na ito ng sabay-sabay, kailangan kong sabihin, masyadong mababa ang posibilidad na ganito, hindi ko talaga alam kung masasabi kung maswerte o malas ang taong ito. Dahan-daang lumingon, ang natitirang alagad ni Smart ay tumingin sa lalaki at dalawang babae sa kanyang tapat, na may hindi makapaniwalang mga mata. Ang kanyang mga labi na may bahid ng dugo ay gumagalaw ng ilang beses, ngunit walang sinasabi, siya ay bumagsak ng husto sa lupa, ganap na patay. Actually, same sentence pa rin. Kung hindi nila piniling tumakas. Ngunit sa halip ay piniling lumaban hanggang kamatayan gamit ang swordsmanship at mga kasanayan sa paggalaw. Marahil ang resulta ay hindi magiging kung ano ito ngayon, at maaaring may pagkakataon na mabuhay. Ang pagiging duwag bago ang isang labanan ay tiyak na mapapahamak sa kabiguan. Makikita mula sa oras na ito na ang kahalagahan ng linya ng psikolohikal na pagtatanggol ay malinaw na mas mataas kaysa sa pisikal na lakas. Nagkatinginan ang lalaki at ang babae, pagkatapos ay sabay na humakbang pasulong at inilabas ang kanilang mga sandata mula sa disipulo. Pagkatapos ng magkatabing labanan ngayon, ang relasyon sa pagitan ng bakal na Tatsulok ay halatang lalo pang napabuti. Ang patuloy na labanan ay lubos na nagpasigla sa taset na pagkakaunawaan sa pagitan nila, at ang tatlong araw ay ang pinakamalakas na patunay. Tumingin sina Daniel Sharp at Junko Jiuyang kay Tsurui, at sabay na nagunat ng kamay at hinawakan ang kanyang palso. Malinaw, sa oras na ito, bilang mga kasama, ramdam nilang lahat ang pagkabalisa sa puso ni Tsurui. Ang kaguluhang ito ay sanhi lamang ng isang tao, at iyon ay ang dibisyon ng militar. Maghanap na tayo ng counselor, okay? Sinabi ni Daniel Sharp, huwag mag-alala, dapat mayroon tayong solusyon. Tumango rin si Junko. Sa oras na ito, walang silbi ang anumang aliw. Kung gusto mong bumalik sa kapayapaan si Tsurui, isa lang ang sagot ang hanapin ang nawawalang military advisor. Iba si Daniel Sharp kay Junko. Matagal na siyang nasa madilim na mundo. At madalas niyang marinig ang mga salita ng kanyang ama na, ang may commander ay nanalo sa mundo. At alam niya kung paano ang tagapayo sa templo ng araw. Mas alam niya na ang mga tagapayo ng militar ay madalas na dumarating at umalis ng walang bakas. At maraming bagay ang hindi sasabihin kay Apollo. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay nawawala ito, at magiging lubhang mahirap na hanapin itong muli. Walang sinabi si Tsurui. Tumingin siya sa harap, na kumpleto na ng elite team ng Sun Temple na ito ang pambihirang tagumpay ng defense line ng kalaban. At ngayon ay nakabuo na ito ng isang napakasamang trend. Malamig na sinabi ni Tsurui sa tagapagbalita. 3 minuto, lutesin ang labanan, at pagkatapos ay umalis. Sa utos na ito, mas naging matindi ang putok ng baril sa harapan.
Tumingin si Junko sa eksena sa unahan habang hawak ang palso ni Tsurui, at nag-isip na sinabi. Halatang handa ang kalaban, kung hindi ka magpapakita, ang mga kalaban na ito ay baka hindi na sila magpapakita, hinihintay ka lang nila. Panipi. Tumango si Tsurui. Ito ay nagpapakita na ako ay napakahalaga sa taong iyon. Si Marshall ay sadyang nagbabantay sa kanya ng woolen cloth. Idinagdag ni Daniel Sharp. O, ang iyong kamatayan, mahalaga sa taong iyon. Ang iyong kamatayan ay mahalaga. So, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin mamaya. Hindi ako naniniwala na ang magiging pinuno ng marangal na pamilya Marshall ay magkakaroon lamang ng ganoong paraan. Tumango si Tsurui. At pagkatapos ay binuksan ang pinto, sasakyan. Sa totoo lang. Masyadong magaan ang sinabi ni Tsurui. Nagawa niyang pawiin ang kaguluhan sa buong De France Island ng mag-isa. At inimbitahan pa niya ang mga pinakamatandang disipulo ni Smart na harapin si Tsurui. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao, at nagawa ito ni Marshall ng maayos. Makalipas ang 3 minuto, nagsimulang magsara ang mga battle elite ng Temple of the Sun, at nagsimulang tumakbo ang kanilang grupo patungo sa kabilang dulo ng isla. Sa wakas, nang dumating sina Tsurui at ang iba pa sa Seaside Holiday Villa area, naghihintay na sina Victoria at Josian Wei sa pintuan. Sa oras na ito, maliwanag na ang langit, lumipas na ang magulong gabing ito, at magsisimula na naman ang isang araw na puno ng hindi alam. Hindi pa ganap na huminto ang sasakyan, tumalon si Tsurui at sinabing, ano ba ang nangyayari, bakit palagi mo itong itinatago sa akin? Medyo nawalan ng kontrol sa sarili niyang emosyon, halos mapaungol si Tsurui. Ang tagapayo ay may sariling mga paghihirap. Tinitigil ni Victoria si Tsurui at sinabing, dapat maintindihan mo siya ngayon. Paano ko maiintindihan? Wala na ang mga tao, paano ko maiintindihan? Matapos umungol si Tsurui, unti-unting huminahon ang kanyang emosyon, at ito ay pansamantalang vent lang ngayon, ngunit muli, hindi talaga alam ni Victoria. Siyempre, ang pamumuno ni Tsurui sa Sun Temple ay hindi isang uri ng diktadorya, ngunit tulad ng isang kapatid at isang kaibigan. Kung hindi, ang Sun Temple ay hindi magiging kasing kaisagaya ngayon. Apollo, nasa iyo na ang lahat, kailangan mong maging mahinahon, sabi ni Daniel Sharp. Tinulyapan siya ni Victoria, pagkatapos ay kay Junko, nang walang sinasabi, ngunit tumango. May dalawa pang magagandang babae ang lalaking ito sa tabi niya. Alam niya ang mga katangian ni Tsurui. Hindi man nagkukusa ang lalaking ito na manligaw sa mga babae. Pero sa mahabang panahon na nakakasama niya, ang mga katangian niyang iyon ang magpapalapit sa kanya ng mga babae nang hindi sinasadya. Kilala rin ni Victoria si Junko. Kung tutuusin, matatawag pa nga silang magkakaibigan. Kung hindi dahil sa pagkabalisa ni Victoria sa mga oras na ito. Tiyak na susugurin niya si Junko para yakapin si Junko. Oo, halos isang buhay ang nawala sa kanilang dalawa sa Xinhua. Magagawa ni Tsurui ang lahat ng mga babaeng nakapaligid sa kanya bilang mga kasama. Dapat kong sabihin, ito rin ay isang mahiwagang kakayahan. Kailangan nating malaman ang sagot ngayon. Napatingin si Tsurui kay Victoria, sumama ka sa akin. Si Victoria lang ang may alam tungkol sa dibisyon ng militar. Ngunit maraming bagay ang kailangang ilihim. Kaya pinasok ni Tsurui ang beach house na ito kasama niya. Samantalang ang iba, nagsimula na silang magpahinga sa lugar. Walang nagrereklamo, kasunod ng Tsurui hanggang sa kasalukuyan. Ang mga mandirigma ng Temple of the Sun ay nakaranas ng maraming labanan. Alam nilang lahat kung anong mga pagpipilian ang dapat nilang gawin, maaaring ang susunod na hakbang ay maraming mahihirap na aba na hindi dapat basta-basta. Maging sina Daniel Sharp at Junko ay pareho. Tahimik silang bumalik sa kotse, muling naglagay ng tubig at pagkain, at nagsimulang pumikit at magpahinga. Pagkatapos ng magdamag na labanan, napagod sila dahil sa kanilang tibay. Victoria, anong nangyayari? Sumimangot ng husto si Tsurui. Dumating siya sa islang ito ng De France at dapat na magulat kay Tsurui, ngunit nalaman lang ito ng huli ilang oras na ang nakalipas. Panginoon ko! Hindi gaanong nagsalita si Victoria, bigla siyang tumayo ng bahagya, iniyakap ang kanyang mga braso sa leeg ni Tsurui, at direktang hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Pareho ito ng mga mag-asawa sa teleserye. Kapag nakita nilang mag-aaway na sila, mag-uusap muna sila. Gayunpaman, hindi masyadong nakasama ni Victoria si Tsurui.
Hindi naman talaga ganito, mahinang sabi ni Surui. Alam din niyang hindi niya magawang magalit kay Victoria, laging matalino ang babaeng ito, at kahit anong gawin niya, dapat may dahilan. Makinig ka sa akin at sabihin sa iyo ng dahan-dahan. Hinailan ni Victoria si Surui at sinabing. Noong araw na iyon, pagkatapos mong tanungin ang tagapayo tungkol sa sitwasyon sa De France Island, naglakbay siya sa isla, desisyon. Hindi na niya kailangang sumama. Nagsalubong ang kilay ni Surui. Nag-aalala ang tagapayo sa iyo. Sinabi ni Victoria. Alam niya na pareho ang iniisip mo, kaya hindi niya sinabi sa iyo ang lahat. Medyo naantig si Surui nang marinig niya ito. Sa katunayan, ito ang estilo ng isang dibisyong militar. Palagi siyang tahimik na gumagawa ng maraming bagay para sa kanyang sarili. At maraming bagay hindi na kailangang mag-alala si Surui tungkol dito. Ang Templo ng Araw ay naging isang malaking organisasyon. Upang mapanatili ang normal na pag-unlad ng organisasyong ito. Maraming mga lugar na dapat alalahanin. Gayunpaman, tinapik ni Surui ang kanyang puwet at direktang kumilos bilang isang handslinger. Ang iba hindi madaling isipin ito. Maniwala ka sa akin, ang strategist ay hindi kailanman magkakaroon ng pangalawang puso sa iyo, sabi ni Victoria. Hindi ba kadalasan ay napakahirap mong harapin ang mga tagapayo ng militar? Bakit ngayon mo pa siya kinausap? Napatingin si Surui kay Victoria. Sabihin mo sa akin. Ano ang nangyayari sa dibisyon ng militar? Military. Nang sabihin ito ni Victoria, hindi napigil ang bumuhos ang mga luhang kristal sa kanyang mga mata, at naging pula ang kanyang mga mata. Biglang lumubog ang puso ni Surui. Bihira niya makitang umiiyak si Victoria, gaano man kalubha ang sugat nito, hindi mapaluha ang babaeng ito. Kabanata 2532. Ang nagwawala na tagapayo. Talagang nabalisa si Surui, hinawakan niya ang balikat ni Victoria. Ano ang nangyayari sa dibisyon ng militar? Ang military division, diretsyong tumalon si Victoria kay Surui sa kanyang mga bisig, humikbi siya at sinabing. Hindi ko talaga alam kung saan nagpunta ang military advisor. Tinunod ko ang iyong utos na suportahan si Zhou Xianwei. Ang military advisor at ilan sa aking nanatili dito ang mga subordinate, pero pagkabalik ko, wala na lahat ng subordinate na iyon. Patay na ako, at wala na ang tagapayo. Ano? Naisip ni Surui na ang pagkawala ng pakikipag-ugnayan sa tagapayo ay maaaring sanhi ng huli. Ngunit ngayon ay tila kahit na si Victoria ay patay na silang lahat. Kung gayon ang konteksto ng bagay na ito ay napakalinaw na. Pinunasan ni Victoria ang kanyang mga luha. Pagkabalik ko, nagpadala agad ako ng mga tao para hanapin ito. Wala akong nakitang anumang senyales ng matinding labanan sa paligid, kaya napagpasyahan kong may master. Ang strategist ay palaging napakalakas, at nagawa niyang alisin siya ng tahimik. Anong klaseng ranggo ang mga masters dito? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ang mga tagapayo ng militar ay walang kapangyarihan na lumaban. Pinaalalahanan ni Victoria si Surui. Siya ay may malubhang sakit. Anong seryosong sakit ang dinadanas niya? Tumawag si Zhou Xianwei at sinabing ang dibisyon ng militar ay may biglang malubhang karamdaman. Ngayon ay halatang gulong-gulo ang isip ni Surui, at ang kinaroroonan ng military advisor ay halos gamulo sa kanya. Hindi ko masabi, ngunit napakasakit kaya hindi ako makabangon sa kama. Kinagat ni Victoria ang kanyang labi, iniisip ang paraan ng paghihirap ng sundalo, at ipinahayag ang kanyang paghatol. Ang sundalo ay nasa sakit. Sinasabi na ito ay isang congenital genetic disease. At ito ay nangyayari paminsan-minsan, ngunit mayroon akong ilang kaalaman sa medisina. Naalala ko ang lahat ng genetic na sakit, at wala talagang ganoong sakit. Ang namamana na nangyayari sa panapanahong may sakit. Naunawaan din ni Surui ang aspetong ito, mariing umiling siya, halatang walang sagot. Sa katunayan, kakaunti ang mga genetic na sakit na maaaring magdulot ng gayong pagdurusa. Saglit na nag-isip si Victoria, pagkatapos ay sinabing hindi sigurado. Sa tingin ko, ito ay parang isang pinsala. Pinsala. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano yung injury. Minsan lang ako nakakita ng isang opisyal ng militar na nagkasakit. Kung mas madalas ko siyang makita, baka ma-analyze ko. Victoria umiling din siya. May isang pagkakataon lamang, walang malawak na sample at universal, kaya lahat ng aming mga hinuha ay subjective at may maliit na kahulugan.
Bakit hindi pa ako nakakita ng isang opisyal ng militar na nagkasakit? Hindi napigil ang sabihin ni Surui, sumang-ayon siya sa mga naunang salita ni Victoria. Makikita mo lang ang isang military advisor ng ilang beses sa isang taon. Sabi ni Victoria, pag-isipang mabuti. Totoo ba na ang dibisyon ng militar ay kailangang lumayo halos paminsan-minsan? Halos wala kahit saan. Tanungin mo siya at wala siyang sinasabi. Pagbalik niya after a while, parang walang nangyari ha. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Surui, at tila iyon nga ang sinabi ni Victoria. Sa panahong ito, maaaring ito ang simula ng dibisyon ng militar. Inisip ni Victoria ang paghihirap ng dibisyon ng militar nang siya ay magkasakit. Kung tapos na, makikita natin siya ulit. Kung hindi pa tapos, baka hindi na siya babalik. Sumimangot si Surui. Malubha ba ang sakit? Nakakadurog ng puso. Nag-isip sandali si Victoria at sinagot ang tanong sa wikang Chinese. Huminga ng malalim si Surui. Napakaraming sikreto ang nakatago sa commander ng militar, at ngayon tingnan mo halika, hindi niya sinasadya, mayroon siyang sariling mga nakatagong sikreto. Napaka-unfair ng Diyos, sinabi ni Surui. Binigyan ng Diyos ang dibisyon ng militar ng isang matalinong utak, ngunit binigyan siya ng ganoong katawan. Ang sumisikat na araw ay unti-unting sumikat mula sa antas ng dagat, ngunit isang layer ng ambon ang lumitaw. Nang makita ang ambon na ito, talagang masama ang mood ni Surui. Kailan ba talaga mabubunyag ang hamog sa islang ito? Halatang tourist attraction, paano naging ganito? Si Daniel Sharp ang nag-propose na mag-travel sa Defense Island. Pero hindi sinasadya ni Surui na sisihin ang kabilang partido. Dahil hindi niya maisip na kung hindi siya pumunta dito para mag-travel ay walang mangyayari, dahil ano ang dapat happen will always happen, maaring ipagpaliban lang kung hindi ngayon. Kaya, mas gusto ni Surui na dumating ng mas maaga ang mga paghihirap na iyon. Kung gusto ng iba na magplano laban sa kanya, kahit na hindi nila piliin itong defense, pipili sila ng ibang lugar. Imposibleng maiwasan ito. Bago ka pumunta dito, naghahanap ako ng mga tao, ngunit walang nangyari. Sinabi ni Victoria, walang mga palatandaan ng pag-aaway, walang bakas ng pag-alis, kahit isang hibla ng buhok. Sinabi niya ito, at umiling. Ang strategist ay parang lumilipad palayo sa langit. Lumilipad palayo sa langit. Matapos marinig ito, natigilan ang ekspresyon ni Surui. Baka umalis ka sakay ng helicopter. Hindi naman imposible. May sinabi si Victoria, at umiling. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kahit na ano, ang tagapayo ay ang aking pinakamahusay na kapatid, ano man ang mangyari, kailangan ko siyang mahanap. Matapos marinig ito, tila kakaiba ang ekspresyon ni Victoria, at nagtanong siya. Kapatid mo ba ang tagapayo ng militar? Hindi ba? Hindi inalam ni Surui ang kahulugan ng pangungusap na ito. Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya. Sinabi ni Victoria sa likod ni Surui. Alam mo, ngayon, ang strategist ay ang pinakamahusay na ako sa mundong ito, humanga sa mga tao. Lumingon si Surui at nagtanong, bakit? Umiling si Victoria at hindi sumagot, malinaw ang kanyang mga mata. By the way, halika dito. Hinailan ni Victoria si Surui sa likod bahay. Sa likod bahay, may 5 bangkay na nakahandusay. Si Surui ay walang ideya ngayon, alam ni Victoria na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa oras na ito. Gawin mo ang iyong makakaya para matulungan siya. Ito ba ang ilang mga tao na namatay na nagpoprotekta sa strategist? Naningkit ang mga mata ni Surui. Oo, ang tinig ni Victoria ay solemna. Tingnan mo ang kanilang mga leeg, lahat sila ay deformed. Namatay sila sa isang suntok, at sila ay naipit at nabali ang kanilang cervical vertebrae. Lahat ito ay mga mersenaryo na dinala ni Victoria. Namatay siya ng ganito. At ang kanyang puso ay labis na nalungkot, ngunit sa pagkakataong ito, tila ito na ang pinakamahirap na panahon na naranasan ng templo ng araw. Kailangan niyang maging matatag. Kung bumagsak ang lahat dahil sa pagkawala ng strategist, paano mamumuno si Surui sa koponan? Yumuko si Surui at maingat na tiningnan ang kaaway pagkatapos mag-isip ng 2 minuto. Wala akong ideya sa ngayon, nakikita ko lang na ang mga pinsalang ito ay mula sa iisang tao. Ang parehong tao ang gumawa nito. Kung ang 5 taong ito ay maaaring mabali ang kanilang mga leeg ng walang anumang pagtutol. Ang taong ito ay may hindi bababa sa parehong bilis tulad mo.
Tinulyapan ni Victoria si Surui at huminto sandali, ngunit sinabi pa rin niya ang naisip niya. Kahit ano paman, mayroon pa ring malakas na kalaban sa islang ito na sapat na upang tumugma sa iyo. Ang hinaharap ay hindi alam, at karamihan sa mga hindi alam na ito ay mapanganib. Tiningnan muli ni Surui ang mga sugat ng mga taong ito, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Tinimulan niyang muling likhain ang fighting scene sa kanyang isipan. Nag-flash sa kanyang isipan ang mga senaryo, at pagkatapos ay umiling muli si Surui. Hindi dapat ganito, nang muling umiling si Surui at sinabi. Tumingin siya kay Victoria. Dalhin mo ako sa silid kung saan nanatili ang tagapayo ng militar. Ang pagbigkas ng mga salitang ito ay nangangahulugan na si Surui ay ganap na huminahon at maiisip ang tungkol dito. Tinala ni Victoria si Surui sa master bedroom ng villa. Itinuro niya ang magulong bedsheet. Narito na, masakit na ang strategist at malapit ng gamulong dito. Sa pagtingin sa magulong anyo ng kama, muling ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nagsimulang lumitaw ang sakit ng military advisor. You are so powerful, so wise, hindi ba niya naisip na magkakasakit siya sa islang ito ng De France? Sumimangot si Surui at bumulong sa sarili. Matapos sabihin ang mga salitang ito, isang malakas na lamig ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Kahit na, dahil sa lamig na ito, ang katawan ni Surui ay nanginginig ng hindi mapigilan. Hindi kaya alam mong baka magkasakit ka, pero pinilit mo pa ring pumunta sa isla. Tumingin si Surui sa kama at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ano ang dahilan? Hayaan mo itong gawin. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, naglabas ng malakas na liwanag ang mga mata ni Surui. Hindi kaya pumunta rito ang strategist hindi lang para protektahan ang sarili. Kundi sa islang ito, kundi isang bagay na mas pinapahalagahan niya. Kahit itataya niya ang kanyang buhay, kailangan niyang bumangon. Kung ito ang kaso, ang susunod na maaaring mangyari sa De France ay maaaring maging mas komplikado kaysa sa inaakala. Namatay ba lahat ng subordinate mo sa kwartong ito? Tanong ulit ni Surui. Oo, pero, para maging precise, hindi ko sila subordinate, mercenary group sila ng isa sa mga partner ko. Napilitan si Victoria na ipaliwanag. Ang 5 taong nanatili ko ay lahat ang pinakamaganda sa kanila, mahirap talagang lutisin sila ng tahimik. Itinuro ni Victoria ang sahig at sinabing, pagbalik namin, nahulog sila dito. Ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata, sinusubukang isipin ang eksenang nangyari noon, at pagkatapos ay walang magawang sinabi. Hindi ko pa rin alam kung paano bumaril ang kabilang partido. Dahil walang mga bakas dito. Ipaliwanag ang kakayahan ng taong ito. O ibig sabihin, nalinas ang eksena pagkatapos, ngunit, sa pagtingin sa magulo na mga shit, ang pangalawang posibilidad ng kabanata 2 ay napakaliit, bakit siya ay hindi? Maliban kung ano. Sa oras na ito, itinaas ni Surui ang kanyang ulo, nagningning ang kanyang mga mata. Kasi, nakita niya yung balcony. Ang master bedroom na ito ay may 2 pasukan, isa ito ay isang corridor, at ang isa ay isang balcony. Kabanata 2533. Bakas ng pag-alis. Nalaman ni Surui na ang isla ay puno ng makapal na ulap, at napakaraming bagay na walang sagot. Pumunta siya sa balcony at tumingin sa ibaba. Ito ang 2 palapag, tumalon ka pababa, pupunta ka sa hardin, at may damo sa ibaba. Kung ang isang sobrang eksperto ay darating dito at tumalon mula sa 2 palapag, ganap niyang makokontrol ang sarili niyang lakas at subukang huwag mag-iwan ng mga bakas sa damuhan. Gayunpaman, kung ang supermaster na ito ay may hawak pa ring isang tao. Kahit gaano pa siya kalakas, imposibleng walang iwanan. Hindi na inisip ni Surui ang tungkol dito, at direktang lumiko mula sa balcony. Kapag ang isang tao ay nasa himpapawid, ang kanyang kapangyarihan ay dumaloy na sa kanyang katawan, sinusubukang kontrolin ang kanyang liwanag na landing hanggat maaari. Oo, siya ay lumapag ng napakadali at tuloy-tuloy, at wala man lang masyadong vibration mula sa damo. Sa oras na ito, marahang itinaas ni Surui ang kanyang mga paa. Nalaman niyang may ilang dahon ng damo na nabali sa ilalim ng kanyang mga paa. Si Surui ay ganap na nakontrol ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya ganap na mabawi ang epekto ng gravity, at ang mga tangkay ng damo ay hindi maiiwasang mabali. Marahan pa rin siyang tumalon.
Si Tsurui ay nakakita ng maraming master sa mundo. Naniniwala siyang napakahusay na ng kanyang kapangyarihan. Kung lalayo pa siya, maaaring ang level ng Sito Yuan Kong lang ang gagawa. Kaya naman, tiyak na hindi niya akalain na may master ng antas ng Sito Yuan Kong sa islang ito, kung hindi, lahat ay dapat tumigil sa pakikipag-away at magpakamatay. Walang nakitang mga bakas, nangangahulugan lamang ito na hindi nila nasuri ng mabuti, maliban kung hindi nagpakita ang master. Dahan-daang tumingkayad si Tsurui at maingat na tiningnan ang paligid. Tamang-tama, sa oras na ito, natagpuan niya na isang tangkay ng damo ang nabali 1 metro sa unahan. Ito ay malinaw na resulta ng panlabas na presyon. Lumilitaw ang clue. Gayunpaman, ang tangkay ng damo ay talagang hindi masyadong malinaw na sira. At ang lugar ay hindi malaki. Malinaw, ayon sa paghatol ni Tsurui, ang kontrol ng taong ito sa kapangyarihan ay ganap na kapareho ng sa kanya, kahit na ito ay mataas lamang at hindi mababa. Siya ay isang master. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Tsurui. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at maingat na sumulong. Oo naman, nakakita siya ng katulad na sitwasyon 2 metro sa unahan. Ano ito? Ito ang mga bakas ng paa. Bagaman hindi lahat ng mga tangkay ng damo sa ilalim ng buong lugar ng paa ay nasira. Ngunit pagkatapos na mapunta ang tao sa lupa, ang mga daliri sa paa ay dapat na nasa lupa, ang kabanata ay umabot ng 2 metro sa isang hakbang, at ang kabanata 2 ay muling gumawa ng 3 hakbang, metro. Dahil nakita ito ni Tsurui, 3 metro lang ang layo, may bakas na napakalinaw. Siyempre, ito ay malinaw lamang sa kanya. Dahil ang roadmap ay lumabas na. Kaya't mas madaling mahanap. At ang mga lalaking dinala ni Victoria ay hindi magiging maingat tulad niya, hindi maakit ng ilang sirang tangkay ng damo ang kanilang atensyon. At kahit na hindi nila matingnan ang mahalagang palatandaang ito, mabagal na lumakad si Tsurui. Sa oras na ito, nakahanap na siya ng higit sa 1 dosenang bakas ng paa. Oo, hanggat naroon ka, siguradong mag-iiwan ka ng mga bakas. Talagang inaasahan ni Tsurui na gamitin ang pinaka-clumsy na pamamaraang ito upang mahanap ang direksyon ng pag-alis ng master, at pagkatapos ay iligtas ang dibisyon ng militar. Kahit na, gaano man katagal, hindi magdadalawang isip si Tsurui. Tumalon din si Victoria mula sa balkonahe. Sa pagtingin kay Tsurui na maasikaso, hindi niya ito inistorbo, ngunit isang hitsura ng paghanga ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang psikolohikal na kalidad ni Tsurui ay talagang malayo sa kung ano ang kayang pantayan ng mga ordinaryong tao. Bagamat medyo hindi niya napigilan ang kanyang emosyon matapos malaman ang pagkawala ng military advisor, ngayon ay nagawa na niyang kumalma at nagsimulang seryosong pag-aralan ang mga pahiwatig sa kaso, na talagang kapuri-puri. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang huminto ang mga yapot ni Tsurui. Ano ang nangyayari? Tanong ni Victoria, nang makita ang nakakunot na mga kilay ni Tsurui. Hindi sumagot si Tsurui, ngunit itinuro ang damo sa kanyang harapan. Doon, ang ilang tangkay ng damo ay tila bahagyang kupas, hindi na purong berde, ngunit bahagyang na itim. Hindi itim, upang maging eksakto, ngunit madilim na pula. Madilim na pula. Pumilis ang tibok ng puso ni Victoria. Ito ay dugo, sabi niya. Tama, dugo iyon. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata. Sa tingin ko ito ay dugo ng tagapayo ng militar. Nang sabihin ito ni Tsurui, si Tsurui ang kanyang tono ay puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Ang ganitong uri ng pagpatay na layunin ay walang pinipiling inilabas, kahit na ito ay kasing lakas ni Victoria, hindi niya maiwasang kiligin. Ang strategist ay ang inverse scale ni Tsurui. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Victoria na ang mood ni Tsurui ay halatang hindi mapakali. Naniniwala siya na kung masusumpungan ang higit pang mga mantsa ng dugo, ang galit ni Tsurui ay maaaring sumiklab muli ng hindi mapigilan. Hindi kailangang dugo ng military advisor, maaaring ito ang kumuha sa kanya, aliw na sabi ni Victoria. Gayunpaman, ang aliw na ito ay malinaw na medyo mapatla, at ito ay hindi masyadong nakakumbinsi. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay nasa kanyang kalakasan. Habang ang tagapayo ng militar ay may malubhang karamdaman, at ang sakit ay napakasakit na halos hindi na siya makatayo. Sa ganoong sitwasyon, paano siya posibleng maging kalaban ng misteryosong amo? Hindi tumanggi si Tsurui, ngunit tumango. Sana nga.
Pagkatapos maglakad ng isang dosenang metro pa, nakakita sila ng dalawang bahid ng dugo sa kabanata. Sa pagkakataong ito, mas kitang-kita ang saklaw ng bahid ng dugo, hindi man lamang ilang tangkay ng damo, kundi kasing laki ng barya. Ito ay mas katulad ng military advisor na nagluwa ng isang subo ng dugo. Umiling si Tsurui at sumulyap kay Victoria. Mahal na Platinum, mukhang hindi masyadong nag-iingat ang mga nasasakupan mo. Sa tingin ko kung maaari silang maging mas maingat, dapat nilang mahanap ang bakas na ito. Tumanggaw si Victoria. Siguro dahil nakatutok sila sa koridor at sa tarangkahan, at hindi inaasahan na aalis ang kalaban sa direksyong ito. Sana sa iyo ang paliwanag ay kung ano ang naisip nila. Umiling si Tsurui at patuloy na tumingin sa harapan. Tiningnan ni Victoria ang mga mantsa ng dugo sa lupa, pagkatapos ay tumingin sa likod ni Tsurui, at sinabing, pinapuna, sinasamantala lang ang pagkakataon na magalit. Sa bawat oras, tinatawagan ni Tsurui si Victoria kapag ito ay, Platinum, ito ang pinakaseryosong oras, at walang biro. Sa makatuwid, ang gayong tono ay medyo hindi komportable kay Victoria, dahil talagang naisip niya na ginawa ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang makakaya. Kahit na, ang mga lalaking iyon ay tinanggap mula sa kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Tsurui na ang kanyang mga salita ay nakaapekto sa estado ng pag-iisip ni Victoria. Kaya't ibinaling niya ang kanyang mukha at sinabing, Victoria, sa tingin ko ay medyo walang kwenta ang mga nasasakupan mo, sino ang kanilang namamahala. Hindi ka ba pwedeng pumunta at ipaalala sa kanya? Okay. Itinaas ni Victoria ang kanyang mga kamay. Kung gayon, makinig ka sa iyo, mahihirapan ako, okay. Pumunta ka, sabi ni Tsurui. Iniisip niya talaga na malalaman ang ganitong uri ng dugo. Bakit bakas lang ang hinahanap niya sa direksyon ng gate at corridor? Ang mga taong ito ay mga profesional na mersenaryo din. Kung hindi nila napagtanto na ang misteryosong master ay tumalon mula sa B. Alconahe sa ikalawang palapag, kung gayon ang antas na ito ay masyadong mahina. Kaya, batay dito. Lalong nakaramdam ng hindi kasiyahan si Tsurui. Buti na lang at ito ang mersenaryong inupahan ni Victoria. Kung nangyari ito sa mga sundalo ng Sun Temple. Natatakot ako na magagalit si Tsurui. Dahil, sa isang kahulugan, ang ganitong uri ng pag-uugali ay nangangahulugan na wala silang pakialam sa buhay at kamatayan ng dibisyon ng militar. Sa templo ng araw, sino ang walang pakialam sa dibisyon ng militar? Kaya, espesyal na hiniling ni Tsurui kay Victoria na paalalahanan ang mga taong dinala niya. Kung ang mga taong ito ay laging may perfunctory attitude, hindi na mahahanap ang military advisor. Medyo nalungkot si Victoria sa kanyang puso. Ngunit alam din niya na walang mali sa sinabi ni Tsurui. Siguradong makikita ang bakas ng dugo at bula. Hanggat ito ay sundalo ng Sun Temple. Kung mahahanap mo ito ng 2 oras na mas maaga, mahahanap mo ba ang dibisyon ng militar ng mas maaga? Hindi. Kaya, medyo nagalit din si Victoria sa mga tinatawag na subordinate. Tumawid siya sa damuhan at pumunta sa looban ng villa. Sa pagtingin sa mga mersenaryo na maingat na naghahanap ng bakas, umiling siya at bumahantong hininga. Ang mga taong ito ay masama na, alam kong hindi ako dapat magtiwala sa kanila ng labis. Plan Kui, may nahanap ka na ba? Malamig na tanong ni Victoria. Isang itim na lalaking nakakama-flush ang bumaling sa kanyang mukha, tinanggal ang beret sa kanyang ulo, hinaplos ang kanyang ulo, at walang magawang sinabi. Mahal na Miss Victoria, wala pa kaming nahanap hanggang ngayon. Ang lalaking ito ay sobrang tangkad, siya ay mukhang 2 metro o higit pa, at ang kanyang mga kalamnan ay napaka-develop din. Parang tore na bakal na hugis tao. Mukha siyang matangkad at may mahahabang braso at walang katapusang lakas. Kung ang gayong tao ay nakikilahok sa kamay na labanan. Ito ay halos katumbas ng isang hilinggan ng karne sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang lalaking ito na nagngangalang Blancui ay mukhang napakasimple at tapat. At wala siyang mabangis na hitsura, nakabaligtaran ng kanyang napakalakas na katawan, at kahit na nagdudulot ng isang pakiramdam ng hindi pagkakapare-pareho. Naniniwala ako na wala ka ring resulta. Nakangiting sabi ni Victoria, at halatang halata ang panunuya sa kanyang mga salita. Si Blancui ang namamahala sa grupong ito ng mga mersenaryo. Ang kanyang big boss ay may napakagandang relasyon kay Victoria. At maaari pa itong ituring na isang bata na lumaki ng magkasama, kaya siya ay ipinadala upang gampanan ang misyong ito.
Nang marinig ang sinabi ng panganay na babae, ang simple at tapat na mukha ni Blanqui ay tila natigilan at nalilito. Mahal na Miss Victoria, ano ang nangyayari? Bakit mo nasabi iyan? Hoy, malaking tao, sumama ka sa akin. Sarcastic na sabi ulit ni Victoria, at saka dinala ang malaking lalaki sa master bedroom sa itaas. Sa oras na ito, naghahanap pa rin si Surui ng mga bakas sa damuhan. Para sa kanya, ang mga bahid ng dugo ng military advisor ay muling nagpatibok ng kanyang puso. Ang kasamang ito ay isa sa mga taong pinapahalagahan niya, at walang dapat magkamali. Ngunit ito sa oras na iyon, muling tumayo si Surui, dahil ang damo ay natapos na. Susunod ang kalsada. Kabanata 2534. Sa anong dahilan? Sa damuhan. Nakakita siya ng mga mantsa ng dugo na pinaghihinala ang isang military advisor. Dahil dito, ang Surui ay isang mahusay na tagumpay, ngunit ang damo ay may katapusan, at ang gilid ay ang kalsada. Kung tumakas ang kalaban, mahirap talagang makahanap ng mga bakas. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Surui ang marami sa kanyang mga tauhan dito isang oras na ang nakalipas. At ang kalsada ay puno ng masalimuot na mga riles ng gulong. Kung gusto mong husgahan ng mabuti, ito ay napakahirap, at mahirap malaman ang nais na resulta. Sa pagtingin sa mahabang kalsada, si Surui ay medyo nawala saglit. Guro, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka umalis? Napabuntong hininga si Surui. Alam niyang dapat niyang ayusin ang kanyang kalooban, ngunit hindi niya ito kayang ayusin kahit anong mangyari. Si Surui ay tao rin, at mayroon din siyang sariling emosyon. Hindi mabubuhay ang isang tao nang walang impluwensya ng sariling kalooban. Sa sandaling ito, si Surui, na nakatayo sa gilid ng kalsada, ay labis na nangungulila sa China. Nangungulila sa bansang nagsilang sa kanya at nagpalaki sa kanya. Hindi bababa sa doon, walang gaanong mga digmaan at kaguluhan, at mayroong isang matatag at maayos na kapaligiran. Bagamat hindi partikular na gusto ni Surui ang buhay ng hegemony sa madilim na mundo. Hindi niya ito gaanong kinamumuhian, ngunit ngayon ay bigla siyang napuno ng tinatawag na hegemony, at ang ganitong uri ng pagkabagot ay malapit sa antas ng nakakadiri. Ayaw na niyang mamuhay muli ng ganito, at ayaw niya na ang buhay ng kanyang mga kasamahan ay patuloy na kinukuha ng ganitong uri ng buhay. Mukhang wala talagang pahiwatig. Tumingin si Surui sa kalsada, na may magandang kalidad, at mahinang bumantong hininga. Galing siya sa kalsadang ito. Alam niya na ang kalsadang ito ay may ilang mga sanggang daan, na maaaring humantong sa lahat ng direksyon ng isla. Kung hahanapin mo ang lahat ng mga tinidor na ito ay katumbas ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ito ay halos isang imposibleng gawain. Kaya, kahit hilingin ni Surui kay Victoria na magalit sa grupo ng mga mersenaryong iyon, isa lamang itong walang kabuluhang galit. Lumabas si Surui at tumingin sa mga sundalong nagpapahinga pa rin. Sa halip na abalahin sila, pumunta siya sa dalampasigan, umupo sa bahura, at pinagmasdan ang walang hanggan na alon. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Guro, nasaan ka? Kung kaya mo, pwede mo ba akong tawagan ngayon?" Malinaw, hindi ito magagawa ng master. Sa sandaling ito, walang laman ang puso ni Surui, at nagkaroon siya ng walang katulad na kalungkutan. Mula sa pagkakakilala hanggang ngayon, ito ay isang mahaba at madali ang paglalakbay. Tahimik na binayaran siya ng strategist. Si Surui mismo ay kinuha ang ganitong uri ng sakripisyo mula sa kabilang partido bilang isang ugali. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang kabilang partido para sa kanyang sarili. Lubos na napagtanto ni Surui na ang posisyon ng mga tagapayo ng militar sa kanyang puso ay talagang mas mahalaga kaysa sa kanyang inaakala. Naghahanap pa rin ng bakas ang tauhan ni Victoria. Ngunit walang masyadong pag-asa si Surui para sa bagay na ito. Kung ang dibisyon ng militar ay inagaw ng kaaway, tiyak na ba-blackmail ng kaaway ang iyong sarili. Kung ang kaaway ay hindi makipag-ugnayan sa kanya sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay mayroon lamang isang posibilidad, at iyon ay ang strategist ay maaaring iwanan siya magpakailanman. Ito ang pinaka hindi katanggap-tanggap na balita para sa Surui. Mas gugustuhin niyang gamitin ang kanyang buhay para ipagpalit ang kanyang buhay sa Diyos ng kamatayan, na siyang namamahala sa impyerno, para ipagpalit ang kanyang military advisor. Tumingin si Surui sa kanyang cellphone. Naniniwala siya na sa makalangit na kapangyarihan ni Marshall, tiyak na makokontak niya ito.
Inaasahan ni Surui ang isang tawag na paparating, ngunit ngayon, hindi nagriring ang telepono. Sa ngayon ay lubos na umaasa na ang electronic synthesis voice ng military division ay muling maririnig sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, maaari lamang itong asahan. Hindi basta-basta ng hostage si Marshall, napakatalino ng lalaking ito na mahirap hulaan ng iba ang susunod niyang gagawin. Ang pinakamahalagang bagay ay na habang papunta rito, nakipag-ugnayan na si Surui kay Birhoff ng maaga at gustong malaman ang tungkol sa impormasyong ito ni G. Marshall. Sa kasamaang palad, napakaraming miyembro ng pamilya ng Marshall. Ang Marshall, hindi maipaliwanag ni Surui ang mga partikular na katangian ng Marshall na ito. Siyempre, hindi rin vegetarian si Birhoff. Narinig niyang sinabi ito ni Surui, agad niyang naunawaan, at direktang itinuro ang organisasyon na tinatawag na kumpanya. Karamihan sa ginawa ng grupong ito, masasabi ni Birhoff, ay halos kapareho sa mga nilalaman ng memorya na ninakaw ni Mata. Gayunpaman, halos walang alam si Birhoff tungkol kay Marshall, ang aktwal na controller ng organisasyong ito, narinig lamang ang tungkol dito, at talagang walang data ng video. Masyadong low-key ang lalaking ito. Halatang super rich second generation siya, pero halos hindi niya ipakita ang mukha niya. Interesado si Birhoff sa makapangyarihang kumpanya na ito. Maraming beses na niyang sinubukan sa nakaraan na magpadala ng mga tao sa kumpanyang ito. Ngunit hindi siya naging matagumpay. Ang organisasyong ito ang inspection sa background ng mga miyembro ay lubhang mahigpit. At ang posibilidad ng paglusot ng especially iya ay halos ganap na inalis mula sa ugat. Bagamat hindi nakakuha ng maraming mahalagang impormasyon si Surui mula kay Birhoff, ginawa nitong mas alam niya ang kapangyarihan ni Marshall. Sa oras na ito, biglang naisip ni Surui. Alam na kaya ni Marshall na ang military advisor ay dumating sa Defense Island at gustong samantalahin ang pagkakataon na gamitin ang kabilang partido para i-blackmail siya. Sa katunayan, natanto na ngayon ni Surui ang kanyang kahalagahan. Matapos halos malutas mag-isa ang dalawang barkong pandigma ng bansang Fields. Si Surui ay naging tinak sa mata ng ilang puwersa sa North America, nasaksak sa laman, siya lang ang makakaapekto sa layout ng kabilang partido sa loob ng higit sa 10 taon sa susunod. 10 taon, at nawala ng higit sa $1 bilyong. Kahit sino pa ay masusuklam sa ngipin ni Surui. Gayunpaman, mayroon bang anumang relasyon sa pagitan ng strategist at ng Marshall na walang nakakaalam? Bakit tumpak na naunawaan ni Marshall ang mga galaw ng dibisyon ng militar? Hindi naman dapat. Alam ni Surui na ang mga tagapayo ng militar ay kadalasang umaasa na ang mga kaaway ay parang mga Diyos. Sila yung tipo ng mga superwise na lalaki na gumagawa ng 10 hakbang. Gayunpaman, gaano man sila katalino, ang mga tagapayo ng militar ay nakatakdang maging mga buhay na tao. Tiyak na may mga butas, may mga pagkukulang, at may mga hindi inaasahang lugar. Hindi mabuting tao si Marshall. Upang maging pinuno ng malaking pamilyang iyon, ang karunungan ng taong ito ay dapat na lampas sa imahinasyon. Palakihin. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Surui. Tiningnan niya ito, at si Birhoff pala ang tumatawag. Mahal na Apollo, mayroon ka bang balita mula sa iyong tagapayo sa militar? Umiling si Surui. Hindi pa, at maaaring hindi pa ito makalipas ang ilang sandali. Oo. Para sa bagay na ito, ginawa talaga ni Surui ang pinakamasamang plano. Ang buntong hininga ni Birhoff ay tumunog. Sa gayong mababang kalooban, hindi ito katulad ng Apollo na nakilala ko. Hindi gaanong tinalakay ni Surui ang paksang ito sa kanya. Sa halip na gusot, sinabi niya, "May gusto ka bang gawin sa akin? Napansin mo ba na ang signal ng tawag sa pagitan natin ay naging mas mahusay?" Birhoff's voice with a hint of encouragement. Isang oras na ang nakalipas, paputol-putol pa rin ang mga tawag namin, pero ngayon, wala na talagang problema sa mga international na tawag, at ang kalidad ng tunog ay katulad ng dati. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang komunikasyon ay ganap na naibalik. Ito ay isang napakasayang kaganapan. Apollo. Ipinapakita nito na hindi ka lumalaban mag-isa. Maraming bansa ang may mga ahente sa isla ng De France. At nagkakaisa na sila ngayon. Ang isang misyon ng kabanata ay ibalik ang komunikasyon. Ang internasyonal na komunidad ay tumugon dito, nangangahulugan din ito ng taas. Oh, malumanay na sagot ni Surui. Naikuyom ni Birhoff ang kanyang mga kamao.
Tumaas ang kanyang boses ng isang oktaba. Sa pagkakaalam ko, Tiklim ngayon ay ganap na nakipagtatak sa iba pang 2 tribo. Kahit na dinala niya ang mga konserbatibo ay gumawa ng madugong mga hakbang upang sugpuin ang isang grupo ng mga tribo ng Varna at Ropsey, ngunit ginawa ng pamamaraang ito. Hindi nagkaroon ng inaasahang epekto ng pagpigil, ngunit pinukaw ang determinasyon ng 2 tribo na magbahagi ng iisang puot. Paano mo nalaman ito? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Sa katunayan, masyadong mabilis na nakuha ang impormasyon ni Birhoff. Gayon din sa isla ng De France. Si Surui ay may bahid pa rin sa kanyang mga mata, at wala siyang alam tungkol sa iba pang mga laban. Telang lana, alternasyon. Apollo, huwag kalimutan, ang aking mga ahente ay nasa buong mundo, kasama ang De France Island. Nakangiting sagot ni Birhoff. Dapat kang bigyan ng titulo ng isang Diyos, sabi ni Surui. Kung payag kang gawin akong Diyos, hindi ko akalain na tatanggi ako. Kung tutuusin, napakaraming lugar para sa mga Diyos ang natitira ngayon. Nakangiting sabi ni Birhoff. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay masasabing ganap na nabigkas ang kanyang puso. Tinawagan mo ako para lang sabihin ang tungkol dito. Sumimangot si Surui. Pero ngayon, ang mga military advisors lang ang inaalala ko, naiintindihan mo ba? Tinampol ni Birhoff ang kanyang hita. Oh, mahal kong Panginoong Apollo, hindi ba't napakatalino mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Hindi mo ba kayang husgahan ang direksyon ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa iyo ng ilang mag? Ipahiwatig. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa internasyonal na komunidad. Sa mataas na antas ng sitwasyon dito. Sinabi ko sa iyo na si Klimt ay nahulog sa isang pagkapatas, bakit hindi mo maintindihan? Ang mga salitang ito ay may lasa ng pagkapuot sa bakal. Kung normal lang. Diretsyong ibinaba ni Surui ang telepono, ngunit ngayon, nakasimangot siya at nagtanong, ibig mong sabihin, hindi magtatagal ang kaguluhan sa De France. Ang tagal nating hindi nagkita. Causal connection, isipin ang causal connection. Sinabi ni Birhoff. Ang kabanata ng kudeta ni Klimt ay pinutol ang lahat ng komunikasyon sa buong isla ng ilang sandali. At nais na blind ang internasyonal na komunidad upang hindi nila makita kung ano ang nangyari dito. Ngunit ngayon, ang signal ng komunikasyon ay ganap na naibalik. Mula sa unang pagpapanumbalik hanggang sa kumpletong pagpapanumbalik, ang Klimt ay hindi gumawa ng anumang mga hakbang sa nakalipas na ilang oras. Mga sukat, ano ang ibig sabihin nito? Sumigaw si Birhoff. Sobrang abala siya. Walang sapat na enerhiya. Hindi sapat ang lakas tao. Malapit na matapos. Uminto, muling sumigaw ang hari ng katalinuhan. Kapag ganap nang naibalik ang komunikasyon, kakaunting oras na lang ang natitira para sa kagalang-galang na G. Marshal na iyon. Kabanata 2535. Ano ang puso ng mga tao? Tama si Birhoff. Kung ganap na maibabalik ang komunikasyon, hindi na magiging bulag at bingi ang internasyonal na komunidad. At hindi na magiging mangmang sa buong De France. Magsasagawa rin ng agarang aksyon ng United Nations para harapin ang insidenteng ito. Lokal na salungatan, upang kontrolin. Ubos na talaga ang oras ni Marshall. At, kung hindi siya makakapag-drop ng isang sorpresang puwersa upang makuha ang internasyonal na komunidad na ilihis ang target, kung gayon ang kanyang operasyon ay magiging isang kabiguan. Kung tutuusin, gaano man kalakas ang isang organisasyon, mayaman man sila para kalabanin ang bansa, hindi sila makakalaban ng international community. Gayunpaman, si Surui ay hindi nakakaramdam ng pahinga sa kanyang puso. Alam niya na kapag mas ganito ang kaso, mas malamang na itaboy niya ang kaaway sa isang patay na dulo. Sa oras na iyon, ang kalaban ay magsisimulang tumalon sa ibabaw ng pader at makipagsapalaran. Mapanganib. Kung tutuusin, nasa kamay pa rin ng kalaban ang military advisor. Nakapikit si Surui habang pinagmamasdan ang pagtaas ng tubig. Ang kanyang mga mata ay may makapal na sinag ng liwanag, na para bang kayang tumago sa walang katapusang ulap. De France Island, kailan kaya ganap na mawawala ang fog dito? Si Surui ay may malabong pakiramdam na ang lahat dito ay dapat niyang ayusin. Sa kasong ito, dapat dahan-daang lumabas ang ebidensyang hindi pa lumalabas. Marshall, ikaw lang ba ang nakatayo sa likod ng pangyayaring ito? Ang mga mata ni Surui ay puno ng solemna.
Kung ang strategist ay pinahirapan mo, kung gayon, kahit na gawin ko ang aking makakaya, sisirain ko ang iyong pamilya, Marshall. Kinagat ni Surui ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tila pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ang ambon sa dagat ay nagsimulang unti-unting mawala. Kasabay nito, si Klimt ay nagtuturo sa kanyang mga nasasakupan na bumaril ng galit na galit sa karamihan ng tao sa unahan. Bago ang kodeetat, naisip niya na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. At hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang mga pagbabago. Siya ay lubos na nagtitiwala sa pag-iisa ng De France. Ngunit ngayon ay tila hindi lamang niya alam kung gaano katagal ang proseso ng muling pagsasama-sama. O kahit na kung ito ay maaaring manalo sa lokal na digmaan, ay isang hindi kilalang numero na hindi maaaring hatulan. Saktan mo ako ng malakas. Ungol ni Klim. Sa kabilang banda, baliw na umaatake ang mga Varna at ang Ropsai. Kahit walang baril sa kamay ang mga taong ito, kahit na humahawak lang sila ng mga bakal at kutsilyo sa kusina, sila ay matapang at walang takot, pasulong. Sa sandaling nasa ganoong kapaligiran at pinasigla ng dugo, kahit na ang mahina ang puso ay hindi maaaring manatiling kalmado. Sa kanila, marami ang nawala ng mahal sa buhay. Pinagmasdan nila ang kanilang mga minamahal na asawa at mga magulang na bumagsak sa kanilang harapan. Sa ilalim ng gayong malakas na pagpapasigla, sino ang hindi magsusumikap? Sa totoo lang, sa simula, hindi nilayo ni Klimt na magpatibay ng ganoong radikal na paraan ng panunupil. Pagamat siya ay isang sobrang ambisyosong politiko. Pagkatapos ng lahat, siya ang gobernador ng islang ito. Isa rin siyang down-to-earth na De Frances. Kahit na ang dalawang tribong iyon ay hindi humarap sa kanya. Bahagi rin sila ng magiging bansa na ito. Sa ganitong mga kalagayan, paano niya itataas ang patalim ng butcher laban sa kanila? Sa makatuwid, sa paunang plano ni Klim, hindi niya nilayo na guluhin ang mga taong ito. Ang kanyang tiyak na pamamaraan ay upang ilipat ang pangunahing contradiction. Hayaan ang tatlong tribo na magkaisa, at nagkakaisang panlabas ibuhos ang lahat ng iyong galit sa mga dayuhang turista. Lalo na pagkatapos na ang mga turistang Chino ay naging pangunahing contradiction ng mga De Frances. Medyo matagumpay ang patakarang panlabas ni Klim. Kung hindi dahil sa patuloy na pagsadya ni Surui kina Lakes at Zenith. Maaari talagang pagsamahin ni Klim ang lahat ng tatlong tribo na hindi kailanman, at pagkatapos ay biglang gawing isang malayang kaharian ang De France Island. Dapat sabihin na ang kanyang pagnanasa ay ganap na sinira ni Surui. Ang binatang ito mula sa China ang pinakamalaking variable sa islang ito. Nang makita ang sunod-sunod na mga Varna at Ropsei na nahuhulog sa pool ng dugo, namula ang mga mata ni Klimt at ang kanyang mga kilay ay mabangis na kumunat. Hindi na niya nakayanan. Kung magkakaganito, kahit mapag-isa ang buong isla, tira-sira pa rin ang isla ng De France. Sino dito ang makakaalala sa kanya? Sa gitna ng dalawang dakilang tribong iyon. Lahat ay titingin sa kanya ng may pagkapuot, at lahat ay ituturing siyang isang panghabang buhay na kaaway. Siya ang pinakadakilang tyrant. Ayaw ni Klimt na mauwi sa pangalan ng isang tyrant, kung hindi, sa simula ng kudeta, hindi niya pipiliing ito ng pangunahing salungatan sa mga dayuhang turista. Gayunpaman, tumunog na ang putok ng baril, at wala na siyang pagpipilian. Maaari ka lamang magpatuloy sa paglalakad sa kalsadang ito na puno ng walang katapusang dugo. Anong problema, hindi mo ba matiis? Isang camouflage na sundalo ang nakatayo sa likod ni Klimt, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding panunuya. Ang taong ito ang taong in charge na ipinadala ni Marshall para suportahan si Klimt, at siya ang bumaril at pumatay sa mga makapangyarihang tauhan ni Klimt noon. Major Sus, masyado kang malupit, sabi ni Klimt. Nang tumingin si Klimt sa lalaking nasa harapan niya. Mariing naikuyom ni Klimt ang kanyang mga kamao. Pinatay ng lalaking ito ang kanyang kapatid, ngunit kailangan pa rin niyang makipagtulungan sa kanya. Ito ay malinaw na nagbabalak laban sa isang tigre. Gustong punitin ni Klimt ang lalaking ito na nagngangalang Sus, ngunit dahil sa pamimilit ni Marshall, wala siyang magawa. Kahit na alam niyang siya ay nasa isang landas na walang babalikan, si Klimt ay walang pagpipilian. May bangin sa harap at bangin sa likod. Bakit, nag-alinlangan ka? Nakangiting sabi ni Major Sus. Kaya lang, ang gayong ngiti, na bumabagsak sa mga mata ni Klimt, ay nararamdaman na ang taong ito ay walang pinagkaiba sa demonyo. Ang taong ito ay may ideya ng madugong crackdown sa unang lugar.
Nang hindi pa nakapagdesisyon si Klim, inutusan nitong si Major Sus na istrap ang mga walang armas na taga-isla. Bagamat may mga taong mula sa tribong Smiyan na sumusuporta sa kanya, dumudugo ang puso ni Klimt habang nakikita niya ang mga tao mula sa dalawang pangunahing tribo na isa-isang bumagsak. Hindi ito ang gusto niyang makita. Dahil sa paglipas ng mga taon. Bagamat ang tatlong pangunahing tribo ay may magkaibang pananaw sa politika, hindi sila magkatugma gaya noong unang panahon. Nagsimula na silang mag-asawa at unti-unting nagsama. Pinatay niya ang napakaraming tao mula sa iba pang dalawang pangunahing tribo, ngunit mayroon ding mga asawang Smithian at kanilang mga asawa dito. Kung magpapatuloy ang isang panig na pagpatay na ito, talagang nag-aalala si Klimt sa mga kaguluhan ng mga Smayan na sinusundan siya ng husto. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang embattled loner. Hindi maaaring ganito, sabi ni Klimt sa kanyang puso, ngunit sa pagtingin sa walang awa na si Major Sus, hindi niya talaga masabi ang mga salitang iyon. Gusto ni Marshall ng masunuring tagapagsalita, hindi isang politiko na may sariling ambisyon. Kung magpakita pa siya ng pagtutol, tiyak na babarilan siya ng Major Sus na ito hanggang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Tila nakikita sa isip ni Klimt, nakangiting sinabi ni Major Sus. Bakit, aking Panginoong Gobernador, nanginginig ka? Nahihirapang umayo si Klimt sa emosyon, pinigilan ang galit sa aking puso, at sinubukang panatilihing kalmado ang aking tono. Major Sus, kung magpapatuloy tayo ng ganito, kahit na manalo tayo, magiging hindi tayo sikat. Puso ng tao, may malakas na mapanuksong tingin sa mga mata ni Sus. Ano ang puso ng mga tao? Ano ang puso ng mga tao? Alam ni Klimt nang marinig niya ito, tumutugtog siya ng piano sa isang baka. Wala silang pakialam sa opinyon ng publiko. Bilang karagdagan, hindi sila katutubo ng De France at walang pagmamahal sa isla, kahit na ang isla ay puno ng mga butas paano kung ang lahat ng De Frances ay patay na. Wala silang pakialam. Lumingalinga si Klimt sa paligid. Ito ang kanyang pansamantalang command post, ngunit, maliban sa kanyang sarili, lahat ay nasa paligid niya mula ito kay Major Sus. Siya ay ganap na ilagay ang kanyang sarili sa hangin. Wala nang balita si Klimt ngayon. Hindi pa tapos ang laban, naging puppet na niya ako. Ang iyong kamahalan na Gobernador Klimt. Sa palagay ko, dapat mong malaman na ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Sa prosesong ito, hindi mahalaga ang opinyon ng publiko at popular na sentimiento, ang mahalaga talaga, ito ba ang bagay? Humisi si Sus at ipinalakpak ang assault rifle sa kanyang kamay. Naiintindihan. Ang barrels ng baril ang mahalaga. Hindi mo naiintindihan ang kasaysayan at sitwasyon ng De France. Hindi mo naiintindihan ang relasyon ng tatlong tribo. Hindi mo talaga may lalagay ang ibang local success story na lumipat sa islang ito. Ito ay maaaring humantong sa lubhang kakilakilabot ng mga kahihinatnan. Tama si Klimt, pero itong si Sus ay halatang hindi nakikinig. Oh, tinatanong mo ba ako? Tumayo si Sus sa harap ni Klimt, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Alam mo, dapat kang makinig sa akin ngayon. Habang nagsasalita, inilabas niya ang pistol sa kanyang mga bisig, at pagkatapos ay malakas na sinaksak ang dibdib ni Klimt. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Si Klimt ay isa ring hero in command ng party. Sa oras na ito, siya ay sinaksak sa dibdib ng isang marangal na baril, at pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang mga baga. Makinig ka sa akin. Iniligpit ni Sus ang baril, tinitigan ng galit na tingin ni Klimt, at sa halip ay tumawa. Mga kamao at bala lang ang makakapagpasuko sa mga taong iyon, kaya paano kung galit sila? Sa harap ng kamatayan, walang sino man ang hindi matatakot. Walang sino man ang maaaring hindi sumuko. Pinaling ni Klimt ang mukha at tumingin sa labas. Ang mga tao mula sa dalawang pangunahing tribo ay patuloy na sumusugod sa panig na ito ng galit. May mga taong nahulog at hindi na muling tumayo. Ngunit walang tao. Lumayo ka. Magbibigay ba talaga sila? Tanong ni Klimt sa puso niya, pero walang sagot. Sa oras na ito, sa isang kalsada 12-dosenang kilometro ang layo mula rito. May huminto na sasakyan sa gilid ng kalsada, bumukas ang pinto ng sasakyan, at isang lalaking nakaitim na roba ang gamulong pababa mula sa loob, at nahulog ng husto sa damo sa tabi ng kalsada. At sa kanyang mukha, isinuot niya ang iconic blue-faced Fangs mask. Kaya lang pagkahulog, nalaglag ang maskara sa mukha niya.